Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at tagasuporta sa inyong YouTube channel. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari taong 1982. 18 taong gulang pa lamang po ako nang mangyari sa akin ang kakaibang karanasang hinding-hindi ko po makakalimutan. Isa po akong binatang lampa at madalas na napapahamak dahil sa aking kapalpakan. Maging ang aking ama na si Dolfo ay ayaw sa akin. Pagtatanim po ng mga niyog ang aking pangunahing hanap buhay at sisimulan ko po ang aking kwento sa panahon na nakilala ko ang isang kakaibang matanda na madalas ay tumutulong sa akin. Bago ko nga po pala simulan ang aking istorya, ay nais ko lamang po ipaalam sa inyo na ang lugar at mga tauhan na aking ginamit ay sinadya ko pong binago upang mapangalagaan ang lugar na totoong pinangyarihan ng aking istorya. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Victor. At ito ang aking kwento. Aray! Aray ko! Oh, napaano ka na naman? Anak ng, pambira ka naman, Victor, oo. Bakit naman nahulog ka pa sa tulay meron namang hawakan yan? Sabi na kasing ako na lang ang magdadala ng pala eh. Tulungan mo muna ako rito, tol. Lintik ka. Aray, sakit tuloy ng tuhod ko. Bakit kasi madulas ang tulay na to eh? Hanip ka rin no? Sinisi mo pa ang tulay. Ang sisihin mo ay ang kalampahan mo. Ay nako, nakakasura ka naman. Kaya kung minsan kapag naglalakad ako, malayo ang distansya ko sa'yo eh. Dahil baka mamaya, madamay pa ako sa kalampahan mo. Oo na, sige na. Ang dami pang sinasabi. Tulungan mo na lang ako dito. Ang lamig ng tubig oh. O sige, iabot mo sa akin yung pala at ihilahin kita dito sa taas. Ayusin mo ha, baka idamay mo na naman ako sa kalokohan mo. Ayoko maligo, pagod na ako. Iniabot ko sa aking kaibigan na si Badong ang aking pala. Sa kanya ako hinila pa itaas. Naramdaman ko ang masakit kong tuhod na tumama sa mga bato. Kaya napangiwi ang aking muka. Oh, napaano ka ba? Alam mo ba sakit? Ang tuhod ko, tol. Tumama sa bato kanina, ang sakit. Sa susunod kasi, mag-iingat ka na sa pagakbang mo. Siguraduhin mong yung paglalakad. Ala, sige na. Ako na magdadala sa pala mo. Teka, pambihira. Pati pala mo may design na. Hulin yata yan eh. Nakuha ko lang naman yan sa ilog nun. Bata pa lang tayo, nasa na to. Ngayon ko lang napagmasdan na maganda pala to. Kakaiba ang disenyo ah. Sus, kakaiba nga. Madalas ko namang kasama kapag nadadapa ako. Sira, bawasan mo kasi ang kalampahan mo. Yun lang yun. Pala ang ginagamit ko sa pagtatanim ng nyog sa lupang sinasaka ng mga taong kumukuha sa aking serbisyo. Bata pa lang ako ay kinahiligan ko na ang pagtatanim ng mga puno. Yun din ang kinagisnan kong trabaho na minana ko pa sa aking ama na si Dolpo. Pero magmula nang matuto ako sa pagtatanim ng nyog, bihira na siyang magtrabaho at iniaasa niya sa akin ang lahat ng mga gawain na dapat sana ay magkasama naming ginagawa. Pagkalipas naman ng kalahating minutong paglalakad, ay narating namin ang gilid ng palayan. Victor, alam mo na tatawid tayo ng palayan at tutuloy tayo sa mga pilapil. Mag-iingat ka ha, baka mapagalitan tayo na may-ari nito kapag nasira natin ang pilapil. Bagong tanim pa naman ang mga palay, siguraduhin mo ang bawat takbang mo. At sa daan lang ang tingin ha, huwag kung saan-saan. Oo na, mag-iingat na ako. Huwag kang mag-alala. O sige, basta ako mauuna sa paglalakad. Baka mamaya mandamay ka na naman eh. Sige na,
para hindi ako kinakabahan sa'yo. Tol, pasensya ka na ah. Pasensya ka na sa kalampahan ko. Ay, nako. Tigil-tigilan mo nga yung pagdrama-drama effect mo na yan. Tsaka, huwag ka muna magsalita. Baka mahulog tayo eh. Tignan mo na lang ang inaakbangan mo. Malambot pati ang pilapil. Baka gumuho. Hindi na ako nagsalita habang nasa unahan ko si Badong. Maingat kong inihakbang ang aking mga paa sa lupa. Kaya lang, kahit na anong pagsisikap ang gawin ko para mag-ingat, gumungo pa rin ang lupa at hindi na ako nakabalanse. Tuluyan akong bumagsak sa maputik na taniman ng palay. Dila ko lang ang walang putik. Hinaplos ko ng palad ang aking muka para makakita ko. Nakita ko naman si Badong na hindi na makapagsalita dahil sa labis na pagtawa. Sa inis ko, binato ko siya ng putik at tinamaan ko siya ng putik sa kanyang leeg. Kaya naman, nauwi sa pagbabatuhan ng putik ang naging kulitan namin. Maya-maya pa, inalalayan ako ni Badong na makatayo at bumalik kami sa ilog para maglinis ng aming damit. Pambihira ka naman, Victor, oo. Inulit-ulit ko pa sa'yo ang pagpapaalala kanina. Nahulog ka pa rin, anak ng... Bago tayo makarating sa bahay nyo, dila mo lang talagang walang latay. Talagang nakuha mo pang mga asara. Sino bang gugustuhin maging lampa? Pabira. Nakakasura naman ang kahinaan ng tuhod ko. Ewan ko ba rito? Kulang ka siguro sa vitamins. At kahit patagan lupang nilalakaran mo, bigla ka na lamang natutumba. O di kaya naman nadadapa. Ay nako, nakakahiya. Dahil binata ka na. Paano kung may chicks? Di nasira na kagad ang pogi points mo. Walay! Pogi points ka dyan. Wala pa sa isip ko yan ano. Teka. Maiba nga pala tayo ng usapan. Nabalitaan mo na ba ang tungkol sa mga batang nawawala sa baryo natin, Victor? Isipin mo may mga kapatid tayong kasing edad nila. Paano kung ang mga kapatid naman natin ang mawala? Naku, sinasabi ko sa iyo, Badong, huwag sanang pahintulutan ng Panginoon na mangyari yon. Dahil kapag nangyari yon, magkahalo talaga ang balat sa tinalupan. At baka pati ang kapitan natin karnihin ko. Hindi ko hahayaan na mawala ang kapatid kong si Lilit. Mahal na mahal ko ang bunso kong kapatid, no? Sino ba ang hindi? Lalo pa ngayon, na dalawa na lang kami ni Buboy sa buhay. Pero, bilib din ako sa'yo, no, Victor? Kahit lampa ka, ang tapang mo pala at mapagmahal sa kapatid. Siyempre, kapatid natin sila eh. Isa pa, kuya nila tayo, di ba? Sino magpoprotekta sa kanila? Kundi tayo lang na kuya nila. Ang tanong, saan kaya nila dinadala ang mga bata? Abay, malay ko. Hindi ko rin alam. Nakakatakot lang. Dahil hindi sa lahat ng oras ay nasa tabi tayo ng ating mga kapatid. Diyos ko, palagi pa naman akong umaalis sa bahay para magtrabaho. Bumundol ang kaba sa aking dibdib dahil sa labis na pag-aalala. Ilang linggo na rin na merong napapabalitang nawawalang mga bata. Nagtataka kami dahil hindi naman yun nangyayari dati sa aming lugar. Ilang saglit pa, pagkatapos naming maglinis ng katawan sa ilog, ay umahon na rin kami at naglakad pabalik sa bahay. Pero nadaanan namin ang isang matandang lalaki na mahigpit ang hawak sa kanyang tungkod. Nanginginig ang kamay at mukhang nahihilo. Oy, halika. Lapitan natin yung matanda o kawawa naman. Mukhang nahihilo siya. Teka, sandali lang, Victor. Baka naman kung sino lang ang matandang yun. Hindi natin siya kilala eh. Tol, hindi na mahalaga kung di natin siya kilala. Ang importante, matulungan natin siya. Tara na! Hindi ko na hinintay na magsalita pa si Badong. Mabilis akong lumapit sa kinaroroonan ng matandang lalaki. Naupo siya sa nakahiga na puno ng mangga. Tatang, ayos lang po ba kayo? Kailangan niyo po ba ng tulong? Ayos lang ako.
Nahilo lang ako kanina, iho. Dahil masyadong mainit ang sikat ng araw. Isa pa, nakakadismaya ang nangyari sa bago kong tanim na mga palay. Mukhang pinaglaruan ng kalabaw. Biglang pumasok sa isip ko ang pilapil na nasira dahil sa akin. Maging ang ibang tanim na palay na pinagbagsakan ko. Napalingon ako sa gawi ni Badong na lumapit na rin sa aming dalawa ng matanda. Tol, ano sabi niya? Sa kanya pala ang tanim ng palay na nasira ko kanina, Tol. Hala, sige na. Aminin mo na sa kanya na tayo may gawa nun. Tatang, mawalang galang na po. Mangyaring hindi po kalabaw ang may gawa nun sa inyong pananim. Ang totoo po ako po may gawa. Aksidente po kasi akong nahulog sa taniman nyo. Nadulas po ako Pasensya na po kayo, Tatang. Hindi mo man lang pa ayusin ang sinira mo. Ibalik mo ang mga tanim, iho. Kapag may nasisira ka mga bagay, bago ka sana umalis, ayusin mo. Sige po. Pasensya na po ulit kayo. Tutulong po ako sa kanya, Tatang. Huwag po kayo mag-alala. Aba, dapat lang. Magkaibigan kayo, hindi ba? Hala, sige na. Simulan nyo na magtanim. Iniwan muna ni Badong ang pala sa tabi ng matanda bago namin sinimulan ang pagtatanim. Wala kaming imik ang dalawa hanggang sa matapos namin ang aming gawain. Hindi rin umalis ang matanda. Hinintay niya kaming matapos. Maya-maya pa ay nilapitan namin ang matanda na tangkasa ng aalis na sa lugar na yon. Tatang, sandali lang po. Aalalayan ko na po kayo maglakad. Saan po ba ang punta nyo? Diyan lang sana, sa kabila ng tulay. Mukha po kasing nahihilo pa kayo Alalayan ko na po kayo sa paglalakad, kahit hanggang sa pagtawid lang po ng tulay. Dito man lang po makabawi po ako sa perwisyong ginawa ko sa mga tanim nyo. Huwag mo nang isipin yun. Alam ko naman na hindi mo sinasadya. Nang aalalayan ko na ang matandang lalaki, bigla akong nadapa at muntik pang madamay ang matanda. Nagulat ang matandang lalaki sa malakas na lagabog ko sa lupa. Hindi kagad ako nakabangon, kaya inalalayan niya akong tumayo. Hiyang-hiya ako sa nangyari. Aba, iho, mukha yatang ikaw ang mas kailangan kong alalayan na. Buntik na ako madamay. Baka hindi lang hilo ang maramdaman ko. Baka tuluyan na ako mawala ng malay. At sa'yo pa ako, tuluyan na mabalda. Tatang, ganyan po nangyari sa pilapil ng palayan nyo. Mangyaring lampa po talaga yan si Victor Pasensya na po kayo, Tatang. Hala, sige na. Huwag mo na akong ihatid. At baka mahulog labang ako sa tulay. Maraming salamat na labang sa tulog mo, iho. Kakamot-kamot ako sa ulo nang sundan ko ng tingin ang papalayong matanda. Si Badong naman, hindi mawala ang malapad na pagkakangiti sa labi na parabang nang aasar. Hanep pa, ang lakas mo mang-alok ng tulong. Muntik pang mapahamak si Tatang dahil sa ginawa mo Sige, dagdagan mo pa. Napahiya na nga ang tao inaasar mo pa. Ikaw naman ang tumayo sa kalagayan ko. Hindi ka ba matatawa? Si Raulo, baliw. Palahin ko bibig mo dyan Oo na. Pikong ka na naman. Teka, pambihira. Hindi man lang natin naitanong kung anong pangalan ng matandang yun Bakit pa? Hindi naman na natin makikita ang matandang yun Hindi nga yata siya taga rito sa atin Mahirap na makipag-usap sa taong hindi natin masyadong kilala. Baka masamang tao siya at nagkukunwari lang na mabuting tao. Baka nga siya pa ang mga nangunguha ng batang nawawala Nako, bigla tuloy akong kinilabutan Baka nagmamatsyag lang siya sa atin. Sobra ka naman mag-isip, tol. Huwag kang ganyan. Huwag mo kagad husgahan ng tao. Ikaw na rin na nagsabi na hindi natin siya kilala, di ba?
Kaya wala tayong karapatan na husgahan ng pagkatao niya. Isa pa, sa tingin ko, mabait naman yung matandang yun eh. Ay nako, tara na nga at baka mapagalitan na naman ako ni tatay. Bakit? Kailan ba natuwa sa'yo ang tatay mo? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago kami nagsimulang maglakad. Tinahak namin ang daan palabas ng bundok. Pagkalipas ng kalahating oras na paglalakad, narating namin ang aming bahay. Magkapit-bahay lang kami ni Badong, kaya palagi rin kaming magkasama sa trabaho. Nadatnan ko si tatay. Nakakunot ang kanyang noo at bakas sa kanyang muka ang galit. Ay nako, tol. Nakikita mo ba nakikita ko? Mukhang mainit na naman ang ulo ni Mang Dolpo. Para na naman kakain ng buhay. Ang samang makatingin eh. Hindi pa man kami halos nakakalapit sa kinatatayuan ni tatay, ay bigla na siyang sumigaw ng malakas. Hawak ang papel at ballpen na para bang may bago siyang kontrata. Pero mas pinagtuunan niya ng pansin ang itsura ko. Oh, ano ba nangyari sa'yo ha? Pinairal mo na naman ba ang kalampahan mo? Tingnan mo ang damit mo. Napakaraming putik. Pahihirapan mo na naman maglaban, nanay mo yan eh. Pambihira ka talagang bata ka, oo. Pasensya na po kayo, tay. Nahulog po kasi ako sa tulay at doon po sa pilapil. Diyos ko naman. Baka may bago pa sa mga dahilan mo. Ay nako, nakakabwisit talaga. Ang hirap magkaroon ng anak na lampa. Lampa na nga po eh. Pinagagalitan niyo pa. Ano? Anong sabi mo ha, Badong? Wala po ako sinasabi. Tinignan ko si Badong at pinandilatan ko ng mata. Alam kong napupuno na rin ang aking kaibigan sa ugali ng aking ama at ayoko naman na pagalitan siya ni tatay nang dahil sa pagtatanggol sa akin. Hala, sige na. Magpalit ka na ng damit mo. May papagawa ko sa'yo. Sige na! Ano po? Pero kadarating ko lang po, tay. Wala akong pakialam. Trabaho ito at hindi kung anong bagay na walang kwenta. Nagpunta rito si kumparing Igbe. Kailangan daw niya ng serbisyo mo. 2 oras lang naman ang lalakarin papunta sa kanyang lupain. Magtanim ka raw ng nyog. Kailangan daw matapos ka kagad. Pero, tay, malapit na pong dumilim eh. Eh di magdala ka ng ilaw. Problema ba yon? Pabira. Ano bang klaseng pag-iisip yan? Kailangan mo sundin ang ipinag-uutos ko para makarami tayo. Nang umasenso naman ang buhay natin, hindi yung palagi na lamang tayong nalalamangan ng ibang tao pagdating sa hanap buhay. Pero kagagaling ko lang po sa trabaho at wala pa po akong pahinga, tay. Nagre-reklamo ka ba, ha? Bakit kapag naglalakad ka ba? Hindi ka ba nakakahinga? Naman wala man lang kayong pag-aalala sa kalagayan ko. Gusto ko rin naman po magpahinga, tay. Hala, ay sige. Magpahinga ka. Pagkatapos huwag kang kakain. Nag-aalala akong napasulyap sa aking kaibigan na dismayado na rin sa kanyang naririnig. Sige po, magtatrabaho na. Magpapalit lang po ako ng damit. Ganyan! Susunod ka rin naman pala eh. Ang daming pang sinasabi. Hala, sige na. Bilisan mo na. Ang gusto ni kumparing Igme, bago magliwanag, ay tapos mo na ang pagtatanim sa mga nyog. Teka, sandali lang po, Mang Dolpo. Bakit po ang gusto ni Mang Igme ay sa gabi magtanim ng nyog? Nakapagtataka naman po yun. Maraming pinaniniwala ang kaugalian si kumparing Igme. Sagana raw ang bunga ng nyog na itatanim sa gabi. At teka nga. Bakit ba ako nagpapaliwalag sa iyo, ha? Umuwi ka na nga sa inyo at huwag mo na samahan ang aking anak sa pagtatanim. Makikihati ka pa sa kikitain ng anak ko eh. Naku, nagkakamali po kayo, Mang Dolpo. Hindi po ako gahaman. Sa katunayan po, tumutulong po kay Victor nang wala pong bayad. Kasi kawawa naman po ang lampa kong kaibigan eh. Walang nag-aalala sa kalagayan niya. Hindi naman po kasi kalabaw ang kaibigan ko. Nang marinig ko yun, ay iniwan ko na sina tatay at Badong na nag-uusap. Kahit patama kay tatay ang lahat ng sinabi ng aking kaibigan,
ay walang epekto yun sa aking ama. Kaya naman, matamlay akong pumasok sa loob ng aking silid. Nakita ko ang bunso kong kapatid na si Lilit. Inabutan niya ako ng bagong timpla na kape. Kaya naman, biglang nawala ang pagod ko, lalo na nang yakapin niya ako ng maigpit sa aking bewang. Salamat, Lilit, ha? Siya nga pala. Huwag ka magpapagabi sa labas, ha? Mayroong mga nawawalang bata sa baryo natin. Kaya mag-iingat ka. Tumango ang bunso kong kapatid na si Lilit bago tumugon sa sinabi ko. Maya-maya pa ay lumabas mula sa kusina ang aking ina na si Trinidad at ibinigay niya sa akin ang pampalit kong damit. Sinabi niya na pagpasensyahan ko na raw ang ugali ng aking ama dahil naiinggit naman daw ito kay Mang Seryo na napapabalitang merong nabili na lupain sa bundok. Likas sa aking ama ang pagiging mainggitin sa mga bagay na nakukuha ng ibang tao, lalo na kung ang taong aasenso sa buhay ay dati niyang kaeskwela. Katwiran ni tatay, mas matalino siya sa mga ito. Bakit ganoon lang ang buhay niya? Paulit-ulit na ganoon ang sitwasyon namin. Kaya naman, nasanay na ako sa ugali ng aking ama. Kaya pala pinagtatrabaho na naman niya ako kahit gabing-gabi na. Dahil kay Mang Seryo pala. Hinaplos ng aking ina ang aking ulo. Ramdam ko na naawa siya sa akin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko at nagpalit na ako ng damit. Pagkatapos ay lumabas ako ng bahay. Nadatnan ko ang dalawa na nag-uusap pa rin. Pero nang makita ko ay saglit silang tumigil. Hala, sige na. Makakaalis ka na. Sasama raw si Badong. Ayos naman pala ang kaibigan mo eh. Nagtatrabaho ng libre. Hindi pwede yun, Tay. Uuwi na po si Badong. Pagod din po siya. Huwag mo akong alalahanin, Tol. Ayos lang ako. Oh, narinig mo ba sinabi ng kaibigan mo? Ayos lang daw siya. Hala, sige na. Makakaalis na kayo dalawa. Mabuti na yung may kasama ka. Galingan mo ang pagtatrabaho dahil galante yun magbayad. Sa katunayan, nagbayad na nga siya eh. Ipinaypay ni tatay sa kanyang muka ang 3,000 piso. Katumbas nun ay 30 puno ng nyog. Hala, sige na, makakaalis na kayo. Pambihira, naunahan na naman ako ng lintik na seryo na yun Nakabili na naman siya ng lupa. Mabuti pa siya, may anak na abogado. Ay nako, nakakasura talaga buhay to, oo. Sige po, aalis na po ako. Tahimik kaming umalis at naglakad papunta sa bundok ni Mang Igme. Kaya lang, hindi ko kabisado ang sukat ng lupain ni Mang Igme. 1 oras na kaming naglalakad bago ko pa naalala na hindi ko naitanong sa aking ama ang tungkol sa lokasyon ng lupain ni Mang Igme. Naku, lagot na. Paano yan? Bakit hindi mo naitanong kanina? Pasensya ka na talaga, Tol. Nakalimutan ko eh. Kung sa bagay, madali ko lang naman malalaman na yun ang tataniman natin dahil walang puno ng nyug at malinis ang lupa. Ikaw ang bahala. Basta siguraduhin mo lang. Maiba nga pala tayo ng usapan. Alam mo, wala talagang awa sa'yo si Mang Dolpo, no? Ang tingin yata sa'yo nung kalabaw eh. Aba, hindi na makatao ang pinagagawa niya sa'yo Anak ka ba talaga niya? Ewan ko ba, Tol? Hindi ko alam kung bakit ganun si tatay. Kapag may bumili ng kalabaw, gusto niya meron din siya. Kapag may bumili ng bahay, gusto niya magkakaroon din siya ng bahay. Masyado siyang inggitero, Tol. Nakakasawa na ang ugali niya. Sinabi mo pa, kung pwede lang sana magpalit ng ama, siguro matagal mo nang ginawa yun. Oo, Tol, tama ka. Nagkataon lang na nagkaroon sila ng anak na kagaya ko. Isang lampa at walang silbi. Hoy, Tol, huwag mong sabihin yan. Mabuti kang tao. Alam ko, darating din ang araw na magbabago si Mang Dolpo. Huwag ka lang mawalan ng pag-asa. Wala ng pag-asa si tatay, Tol. Hindi na siya magbabago.
Habang tinatahak namin ang daan, ay panay ang linga namin sa paligid. Pakiramdam ko, merong nilalang na nakasunod sa amin. Kalat na rin ang dilim nang makarating kami sa malawak na lupain. Malinis at walang nakatanim na puno ng nyog sa lugar. Kaya naman, inisip namin ni Badong na baka yun na ang lupain ni Mang Igme. Malawak pala ang lupain ni Mang Igme, no? Tsaka malinis. Baka ito na nga sinasabi niyang tataniman natin. Ang mabuti pa kaya, simulan na natin maghanap ng mga itatanim nating nyog. Mabuti pa nga nang makauwi na kagad tayo. Mabilis kaming nagtungo sa karatig na lupain. Naghanap kami ng mga nyog. Pagkatapos ay inipon namin sa isang gilid hanggang sa mapunta kami sa gitna ng kagubatan. Natanaw namin ang maliwanag na sulo mula sa unahan ng aming daan. Nanlaki ang aking mga mata nang makilala ang matandang lalaki. Tol! Halika! Tignan mo sa gawing yun, oh! Hindi ba't yun yung matandang nakita natin sa gilid ng palayan kanina? Aba? Oo nga, no? Ano kayang ginagawa niya rito? Ang mabuti pa kaya, lapitan natin siya, tol. Habang papalapit kami sa matanda, ay napansin ko na may hawak siyang itak. Iniipon niya ang mga bunga ng niyog na pwedeng pangtanim. Kaya't nagkatinginan kaming dalawa ng aking kaibigan. Maya-maya pa ay nakalapit na kami sa kanya. Tumigil ang matanda sa kanyang ginagawa at napakunot ang kanyang noo habang nakatingin sa amin. Tatang, ano pong ginagawa niyo sa lugar na to? Abay, iho. Hindi mo ba nakikita, ha? Hindi ka naman siguro bulag. Ibig po sabihin ni Victor, Tatang, ano pong ginagawa niyo sa lugar na to ng ganitong oras po na gabi? Nagtatrabaho ako. Hindi pa ba halata? Nililinisan ko ang paligid ng mga puno ng nyog ng masagana ang bunga. Ako ang dapat na magtanong sa inyo dyan. Ano ang ginagawa niyo sa lugar na ito? Malayo na to sa baryo niyo, ha? Magtatrabaho po kami, Tatang. Kailangan po namin magtanim ng puno ng nyog sa lupain po ni Mang Igme. Aba, bakit naman kung kailang gabing-gabi na saka pa kayo magtatanim ng nyog? Yun po kasi ang gusto ni Mang Igme, eh. Isa pa, hindi po ako makatanggi dahil tinanggap na po ni Tatay ang bayad, eh. Nako, pambihira naman yung ama mo. Wala siyang pag-aalala para sa'yo. Gagamitin niyo po ba ang mga nyog na naipon niyo po, Tatang? Nako, hindi na. Itatapon ko na nga mga yan sa ilog dahil wala naman akong paggagamitan sa mga yan. Teka, gusto niyo ba? Sa inyo na lang ang mga nyog na ito, ha? Para hindi na kayo maghanap ng nyog. Baka mapagkabalan pa kayo magnanakaw ng nyog at mabaril pa kayong dalawa. Nako, kung ganun maraming salamat po sa inyo, Tatang. O siya, sige. Kunin niyo na ang mga yan. Maraming salamat po, Tatang. Ay, Tatang, oo nga pala. Ano po palang pangalan nyo? Ako si Rode. Tatang Rode. Madalas ako sa lugar na ito dahil nagbabantay ako ng aking lupain. Ang yaman nyo naman po pala, Tatang Rudy. May palayan, may nyugan, at malawak po ang inyong lupain. Higit pa roon ang kayamanan ko, Victor. Hala, sige na. Hakutin nyo na itong mga naipon kong niyog at simulan nyo na magtanim para makauwi na kayo na maaga. Mag-iingat lamang kayo. Marami ang nagkalat na mababangis na hayop sa lugar na ito. Sige o, maraming salamat po talaga sa tulong nyo, Tatang Rudy. Nako, wala yun. O paano? Kailangan ko nang umalis, ah. Bahala na kayo riyan. Isang matamis na ngiti ang itinugon ko sa matanda bago siya naglakad palayo sa amin. Agad siyang naglaho sa madilim na bahagi ng kakawyan. At nang tignan ko si Badong, ay napakunot ang kanyang noo habang nakatingin sa akin. Oh, teka. Ano bang iniisip mo, ha? Tol, alam mo nakapagtataka talaga ang matandang yon.
Kinikilabutan ako eh. Iba talaga. Ibang naiisip ko. Sus, huwag ka na nga magsalita ng ganyan. Lalo na't gabi na. Kinikilabutan din ako sa'yo eh. Tumulong na nga sa atin yung tao eh. Pinag-iisipan mo pa ng masama. Hindi tol. Iba to, promise. Basta. Iba talaga. Ang hirap ipaliwanag eh. Nag-aalala lang naman ako. Makinig ka. Tatang Rudy raw ang pangalan niya. Pero hindi ko siya kilala. Hindi mo rin siya kilala, di ba? Matagal na tayong nakatira sa baryo na to. Hindi ba't nakapagtataka naman yata na wala man lang tayong alam tungkol sa kanya? Imalay mo naman, Badong. Kung palagi natin siyang nakakasalamuha, hindi lang natin siya napapansin. Basta. Ibang nararamdaman ko sa matandang yun. Mabuti na yung nag-iingat. Ay, nako. Ano ka ba? Ang mabuti pa ganito na lang. Simulan na nating hakutin ng mga nyug nang maaga tayong matapos. Huwag kang mag-alala. Kapag nakauwi na tayo, bibigyan kita ng pera. Sapat sa iyong pagod. Nakakahiya na kasi sa'yo, tol eh. Ngayon ka pa ba mahihiya sa akin? Pambihira ka naman talaga, oo. Tulong ko na to sa'yo. Magkaibigan tayo, hindi ba? Isang tango ang itinugon ko sa aking kaibigan. Pagkatapos ay sinimulan naming hakutin ang mga niyog para dalhin sa pagtataniman namin. Ako ang tagadukal ng lupa habang si Badong naman ang tagalagay ng niyog sa bawat hukay. Masaya kami sa aming ginagawa dahil malaki rin ang naitutulong ng ginagawa namin sa kalikasan. Hindi nagtagal ay maaga naming natapos ang trabaho. Masaya kaming nakatayo at nakatingin sa mga dahon ng niyog na nakausbong sa lupa. Yan! Natapos natin ng mas maaga, tol. Hindi sana tayo matatapos na maaga kung di tayo tinulungan ni Tatang Rudy. Oo na. Maraming salamat sa kanya. Nagkatawanan kami ni Badong dahil sa maging siya ay natutuwa rin sa magandang tanawin na aming nakikita. Maya-maya pa ay nagpasya na kaming umalis sa lugar na yon para umuwi. Habang tinataak namin ang daan, ay bigla kong naramdaman ang kakaibang lamig ng paligid. Kaya hindi ko maiwasan ang hindi mapalingon sa aming pinanggalingan. Bakit, tol? Kanina pa kitang nahahalatang hindi mapakali. Isa pa, maigpit din ang pagkakahawak mo sa pala mo. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Pasensya ka na, tol, ha? Ngayon ko lang naramdaman ng ganitong klaseng pakiramdam eh. Tsaka, napapansin mo ba ang mga ibon sa sanga ng mga puno? Sabay-sabay silang humuhuni. Para ka namang hindi sanay sa gubat, pabira ka, oh. Natural na humuni ang mga yan dahil sa ilaw na dala natin. Hindi ko na lang pinansin ang mga nararamdaman ko sa paligid. Nagmadali na lang kaming dalawa sa paglalakad. At dahil hindi ko napansin ang nakaharang na sanga ng kahoy sa daan, natisod ako at bumagsak sa lupa. Anak ng, ano ba naman yan, tol? Hindi talaga natatapos ang oras nang hindi ka nadadapa. Pasensya ka na, tol. Hindi ko kasi napansin na meron palang nakaharang na sangay. Akmasa nang tatayo ako nang sa pagtuon ko ng aking kamay sa lupa ay para bang naramdaman ko ang malagkit na likido na dumikit sa aking palad at nang tamaan yun ng liwanag na nanggagaling sa dalang gasera ni Badong, tumambad sa aking paningin ang patay na baboy. Napabilis ang pagbangon ko at napalapit ako sa aking kaibigan na si Badong. O bakit? Ano nangyari sa'yo, Victor? Tol, tignan mo. May patay na baboy ramo sa lupa. Itinuro ko kay Badong ang katawan ng baboy ramo at maging siya ay natakot din sa nakitang itsura ng hayop. Diyos ko! Wala namang awa ang gumawa nito sa baboy ramo. Brutal naman ang ginawa sa hayop. Winakwak ang tiyan at kinuha pa ang lahat ng lamang loob. Sa palagay mo, kagagawan kaya yan ng mga mangangaso? Yung mga tauhan ni Mang Seryo? Sa tingin ko, hindi ang kagagawa ng mga mangangaso, tol. Nakita mo naman, di ba? Halos magkaluray-luray ang katawan ng baboy ramo. Parang pinunit ng malakas na kamay gamit ang matutulis na kuko.
Baka mabangis na haypan lumapa dyan, tol. Sa palagay ko, hindi, Victor. Eh ano? Ano bang gusto mong sabihin? Sa tingin ko, ang pumatay sa baboy Ramon na yan ay isang aswang. Sira ulo ka talaga. Baliw. Tinatakot mo lang ako eh. Eh kasi naman ikaw eh. Kanina lang yung tapang-tapang mo tapos ngayon, kulang na lang maihi ka sa salawal dahil sa takot. Halika na nga. Puro ka kasi kalokohan eh. Pambihira ka talaga oh. Humanda ka talaga sa akin. Makakaganti rin ako sa'yo. Kala mo ah. Nagkulitan na lang kaming magkaibigan habang tinatahak namin ang daan palabas ng kagubatan. Kahit paano ay nabawasan ang aking pag-aalala. Ngunit sa paglalakad namin ay bigla naming narinig ang malakas na ingay mula sa kabila ng daan. Nagkatinginan kaming dalawa ni Badong. Agad naming napansin ang liwanag mula sa sulok ng mga taong mangangaso. Nakita namin ang 4 na lalaki na may dalang pana. Kaagad kaming nagtago sa likod ng puno at pinanood ang kanilang ginagawa. Kaya pala konti na lang ang mga usang gumagala sa gubat na to dahil sa mga sakim na mga ngasong kagaya nila. Hindi ba? Bawal ang kanilang ginagawa. Bawal kung may nakakakita. Pero kung walang makakakita, hindi yung bawal para sa kanila. Sobra naman yata ang paglapastangan nila sa likas na yaman ng kagubatan. Hindi na makatarungan ang kanilang ginagawa. Bakit? Ano ba tumatakbo sa isip mo ha? Guguluhin natin sila, Badong. Kailangan mapatakas natin ang mga usang nahuli nila. Sangayon ako sa'yo, tol. Kawawa naman ang mga usa. Tsak nakakatayin lang ang mga yan. Kaya nga ka na. Ay, teka. Patayin mong ilaw ng gasera mo. Baka mapansin nila tayo. Agad na pinatay ni Badong ang ilaw ng gasera. Pagkatapos ay naghanap kami ng tiyempo kung paano maitatakas ang mga usa. Gumawa kami ng kunwaring huni ng hayop para matakot sila. Naghanap ako ng katamtamang laki ng bato at ibinato namin ang mga yon sa kanila. Dahil sa gulat, natakot ang mga ito at nagsipulasan para tumakbo. Kaya naman, nagkaroon kami ng pagkakataon para patakasin ang 2 naiwan na usa. Ayos! Nakagawa na naman tayo ng kabutihan para sa ating kalikasan. Nang kalagin namin ang tali sa leeg ng 2 usa, ay nagtaka kami ni Badong dahil tumaas ang paa ng mga ito at yumakap sa aming bewang. Grabe! Pati hayop pala, marunong na rin magpasalamat. Tsaka, panay ang huni nila. Ang mabuti pa kaya, ilayo natin sila rito. Baka bumalik pa ang mga mangaso. Malalagot tayo. Isang tango ang isinagot ko sa aking kaibigan. Binuhat namin ang mga usa na pumayag naman. Nang matiyak namin na malayo na kami, saka namin ibinaba ang 2 usa. O sige na, ligtas na kayo. Mag-iingat kayo ha. Huwag na kayong gumala dahil baka mapahamak pa kayo. Subalit hindi pa rin umalis ang 2 usa at nagtataka kami ni Badong kung bakit nanatili silang nakatingin sa amin na may luha sa kanilang mga mata. Pambihira. Nakakakilabot naman ang 2 usa na to. Umiiyak sila. Bakit kaya? Baka naman sobra lang sila nagpapasalamat sa atin. Ang mabuti pa kaya, lagyan natin ng tanda ang kanilang mga paa para maalala nila na tayo nagligtas sa kanila. Teka, bakit naman natin gagawin yun? Sabi kasi sa akin ni tatay, kapag meron silang isang bagay na maaalala sa atin, makikilala nila tayo sa pamamagitan ng amoy ng damit natin. Kaya sige na, sumunod ka na lang. Wala namang mawawala kung gagawin natin yun, di ba? Sige na nga. Gusto ko rin ng usa na to eh. Agad kaming nagpunit ng tela sa laylayan ng aming damit at itinali namin yon sa unahan ng paa ng 2 usa. Saka namin sila iniwan. Ewan ko kung bakit nakaramdam ako ng lungkot ng mga sandaling yon, lalo na nang muli namin silang sulyapan at nakita kong nakatingin pa rin sila sa amin. Pagkalipas ng kalahating oras na paglalakad, ay nakasalubong namin si Mang Seryo. Galit na galit habang kausap
ang kanyang mga tauhan. Mga inutil kayo! Bakit nyo inayaan na makatakas ang dalawang usa na yun? Halos manginig sa takot ang lalaki habang nagpapaliwanag kay Mang Seryo. Sinabi nito na mayroong mabangis na nilalang ang nanggulo sa kanila. Maya-maya pa ay bigla siyang napatingin sa aming gawi. Napakunot ang kanyang noo na pinagmasdan kami ng mabuti. Teka, hindi ba't ikaw yung anak ni Dolpo na panganay? Anong ginagawa nyo rito, ha? Nagtanim po kami ng nyog sa lupain po ni Mang Igme. Lupain baka mo ni Igme? Aba, hindi naman dyan ang dana. Doon yun sa kabila. Anong ginagawa nyo sa lugar na ito? Nagkatinginan kami ni Badong. Bigla akong nag-alala na baka malaman ng lalaki na kami ang nagpatakas sa kanyang mga usa. Naligaw po kasi kami, Mang Seryo Kaya dito na kami dumaan. Isa pa, narinig po namin ang boses nyo, kaya lumapit na rin po kami para magtanong. Ganun ba? Wala ba kayo napansin na dalawang usa? Wala po Patay na baboy damo lang po na daanan namin. Bakit po? Wala naman. Teka, na paano ba yung damit nyo? Pareho napulit ang laylayan, ha? Ito po ba? Sumabit po kasi kami sa barbed wire na nakaharang po sa niyugan ni Mang Igme. Yun po. Hindi kayo sumabit? Opo, ganun na nga po. Bueno, umuwi na kayong dalawa. Diretsuhin nyo na lang ang daan na ito at makakarating kayo sa labasan ng Kakawyan. Bilisan nyo maglakad. Marami pa naman ang mababangis na hayop sa gubat na ito. Sige po, Mang Seryo. Maraming salamat po. Agad kaming umalis sa lugar na yon. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad, sa wakas, narating namin ang aming bahay. Nadatnan ko si tatay na nagsusulat sa ibabaw ng maliit na lamesa sa mismong balkonahe. Mano po, tay? Oh, bakit maaga yata kayo ngayon? Baka naman palpak na naman ang gawa mo, ha, Victor? Sobra naman po kayo, tay. Pagod na nga po yung tao Yang kagad ang ibubungad nyo sa akin. Pagod. Kalokohan mo. Nung araw aba, kahit hanggang gabi rin ang trabaho ko, Pero kahit kailan, hindi ako nagreklamo na pagod ako. Tol, magpapaalam na rin ako. Magpahinga ka na. Salamat, Tol, Hala, sige na, tama na yan. Badong, maraming salamat sa tulong mo, ha? Sige po, walang anuman. Nang makaalis ang aking kaibigan, ay nagpaalam na rin ako sa aking ama. Pumasok ako sa loob ng aking silid at kagad na nagpalit ng damit. Pagkatapos ay inihiga ko na ang pagod kong katawan. Dala ng matinding pagod, agad akong nakatulog. Kinabukasan, naalimpungatan ako sa malakas na boses ng lalaking nagwawala sa labas ng aming bakuran. Napabalikwas ako ng bangon at pinakinggan kong mabuti ang boses ng lalaki. Hala, boses ni Mang Igme yun Bakit kaya siya nagagalit kay tatay? Mabilis akong bumaba ng aking katre at lumabas ako ng aking silid. Dumiretso ako sa labas ng aming bahay. Naabutan ko na nagsasalita si tatay habang nagpapaliwanag kay Mang Igme. Bakit mo naman binabawi ang ibinayad mo sa akin kahapon? Ginawa naman ng aking anak ang kanyang trabaho Isa pa, hindi ko pa nakakausap ang aking anak tungkol dyan. Baka naman nagkakamali ka lang. Tay, bakit po? Halika nga rito. Mabuti't kising ka na. Kanina pa nagwawala tong si Igme. Hindi mo raw tinaniman ng nyog ang lupain niya. Kaya heto, binabawi niya sa akin ang perang ibinayad niya kahapon. Sagutin mo nga kung ano ang ibig sabihin ng sinasabi ni Igme. Talaga naman po na tinaniman namin ng nyog ang lupain niyo, Mang Igme. Katulong ko pa nga po si Badong. Ngunit hindi nagpatalo si Mang Igme. Ipinag-iitan ng matanda na wala raw talaga siyang nakitang mga niyog na nakatanim sa kanyang lupa dahil binisita raw niya ang trabaho namin kaninang madaling araw. Maya-maya pa, hindi lang si Mang Igme ang pumasok sa aming bakuran. Nakita ko rin si Mang Seryo kasama ang 4 niyang mga tauhan. Galit na galit at malayo pa lang ay malakas na ang boses nito. Kaya naman
tumawag na yon ng atensyon sa ibang taong naroroon. Ay, Dolpo! Mag-usap nga tayong dalawa! Teka! Umayos ka! Bakit magalit na galit ka? Ano bang problema? Ang magaling mong anak na si Victor, nakasalubong ko kagabi. Alam ko na inutos po sa kanya na taniman ng nyog ang lupang gagawang ko sana ng kulungan ng aking mga alagang usa. Alam mo, kung naiinggit ka sa akin, lumaban ka ng patas. Hindi yung nagpeperwisyo ka para lang makalamang ka. Hindi kagad ako nakapagsalita. Nalaman ko na maling lupain pala ang nataniman namin ng nyug ni Badong. Kaya naman, sumama ang tingin sa akin ni tatay. Totoo ba? Totoo ba ang sinasabi ng kumag na to, ha, Victor? Tay, hindi ko naman po akalain na maling lupa pa lang na taniman namin. Pasensya na po. Matatanggal ba ng pasensya mo ang kahihiyan na ginawa mo, ha? Hindi kagad ako nakapagsalita nang tumama sa aking muka ang suntok ni tatay. Bumagsak ako sa lupa at namanhid ang aking labi. Kasunod ng pag-agos ng dugo mula sa pumutok kong labi. Saka ako mabilis na tumayo at yumuko. Namana talaga ng anak ang katangahan ng ama, ano? Mag-iingat ka sa sinasabi mo, seryo. Wala akong alam sa katangahan ng aking anak. Kung wala ka nang ibang sasabihin pa, makakaalis ka na. Alam ko naman, kaya ka na pa rito para ipamukha sa akin na mas magaling ka. Hindi ba't yun naman talaga ang totoo? Tsaka, masyado mo naman yatang dinidibdib ang ginawa ng anak mo. Sinuntok mo pa. Pambihira. Ano kang klaseng ama? Yung anak ko, ni dulo ng daliri niya, hindi ko siya sinasaktan. Sa ugali mong yan, iiwan ka ng anak mo. Siya nga pala, kanina pa naghihintay si Igme. Binabawi na niya ang binayad niya sa'yo, di ba? O baka naman, nagastos mo na. Hindi ako gumagastos ng perang hindi ko pinaghirapan. Hindi ako kagaya mo na nangingialam ng pera ng ibang tao para lang magkapera. Sigurado ka ba? Ang dali mo naman yata makalimot. Kung sa bagay, hindi pa ako naniningil. May tubo na kagad. Tignan mo ang buhay mo ngayon. Mahirap ka pa sa daga. Hindi sumagot ang aking ama sa sinabing yun ni Mang Seryo. Sa halip, dumukot siya ng pera sa kanyang bulsa at ibinigay niya yon kay Mang Igme. Maya-maya pa ay nagpaalam na ang matanda. Teka, sandali lang, Dolpo. Bago ko tuluyang umalis, pwedeng alisin niyo muna ang basurang itinanim niyo sa akin lupain. Magpapagawa na kasi ako ng malaking kulungan ng mga usa. Lumingon sa akin si tatay. Halos mamula ang kanyang muka dahil sa galit. Narinig mo naman siguro kung ano sinabi niya. Ikaw ang makipag-usap sa kanya. Harapin mo ang katangahan mong lintik ka. Kahit kailan talaga palpak ka. Nawalan tayo ng kita. Nasayang pa ang oras dahil sa kahinaan ng isip mo. Iniwang kami ni tatay at sumulyap ako sa nakangising si Mang Seryo. Ako na po magtatanggal ng mga tanim. Pasensya na po sa nagawa ko. Akala ko po kasi kay Mang Igmi po ang lupang yun eh. Gawin mo na maaga. Marami na akong tauhan na naghihintay ron para gumawa ng kulungan ng aking mga usa. Ayoko nang maulit ito, ha? Sige po, pasensya na po Mang Seryo. Siya nga pala, nahuli na namin ang dalawang usa. Nakita namin na may mga telang nakatali sa kanilang paa. Hindi ko inalis. Para naman may magpaalala sa akin na may dalawang lalaki na nakialam sa aking mga alaga. Baka nga akala nyo palalampasin ko ang pangingialam nyo sa ginagawa ng aking mga tauhan. Bumundol ang aking kaba sa aking dibdib nang tukuyin ni Mang Seryo ang tungkol sa mga usa. Hindi ako makatingin sa kanyang muka habang pinupunasan ko ng daliri ang dugong umaagos sa aking labi. Aalis na ako. Kailangan matapos mo kagad ang pagbubunot sa mga itinanim nyo ng kaibigan mo. Sige po, pasensya na po talaga Mang Seryo. Narinig ko ang malalim na buntong hininga ni Mang Seryo
Bago siya umalis, saka ako pumasok sa loob ng aming bahay. Hindi pa man ako lubusang nakakapasok sa loob ng sala, ay lumapat na sa akin sikmura ang paa ni tatay. Lintik ka! Ipinahiya mo ako sa hayop na yun ah! Wala na po ba kayong ibang gagawin kundi saktan ako, tay? Sinabi ko naman po sa inyo na hindi ko po alam na maling lupa ang tinaniman namin ni Badong. Ang sabihin mo, tanga ka talaga! Tanga na akong tanga. Hindi po ba't ako ang dapat na manghinayang sa trabahong yun? Dahil kami po nagpakahirap. Inamin ko naman po ang pagkakamali ko ah. Kaya bakit po ba kayo nagkakaganyan, tay? Ang batalyantik na to! Nangangatwiran pa! Dahil wala na po kayo sa lugar. Ipinahiya niyo rin naman ako kanina, di ba? Mas mahalaga pa ba ang magiging tingin ng ibang tao sa inyo? Kaysa sa sakit ng pagkakasuntok niyo sa akin. Ginawa ko naman po ang trabaho ko eh. Hindi ko na hinintay ang ibang sasabihin sa akin ng aking ama. Agad akong pumasok sa loob ng aking silid at nagpalit ng damit. Inihanda ko ang aking pala, saka walang imik na umalis sa bahay. Hindi ko na pinuntahan si Badong dahil nahihiya na rin ako sa kanya. Mabilis kong tinahak ang daan papunta sa bundok ni Mang Seryo. Pagkalipas ng 2 oras kong paglalakad, nadatnan ko ang mga tauhan ni Mang Seryo. Nagbabakod sila ng kawayan para sa mga usa. Mabilis kong binunot ang mga tanim. Napasulyap ako sa nakataling mga usa at agad kong napansin ang 2 hayop na iniligtas namin ni Badong. Pasensya na kayo. Sana pala, dinala muna namin kayo sa ligtas na lugar. Napansin ko na nagtatatalon ang 2 usa na para bang merong ibig sabihin. Kaya lang, sinigawan ako ng isa sa mga tauhan ni Mang Seryo. Gusto na nilang tapusin ko ang trabaho ko. Kaya naman, ipinagpatuloy ko ang pagbubunot sa mga nyog. Pagkalipas ng 3 oras, ay natapos ko na ang pag-aalis ng tanim. Sandali akong nagpahinga, saka inipon ang mga niyog at hinakot palayo sa lupa ni Mang Seryo. Salamat sa Diyos, natapos ko ng trabaho. Kakapagod, kailangan ko nang umuwi. Bago ko umalis, narinig ko ang huni ng usa na para bang tinatawag niya ako. Kaya napalingon ako sa gawin nila at pilit kumakawala sa pagkakagapos. Pero wala na akong nagawa kundi ang lisanin ang lugar na yon. Pagsapit ko sa gitna ng kagubatan, bigla akong tumigil sa paglalakad. Hindi mo na ako uuwi sa bahay. Baka magkasakitan lang kami ni tatay. Ang mabuti pa, magpahinga muna ako sa taas ng puno. Tumingala ako sa itaas ng puno. Nakita ko na merong sanga na pwede kong pagpahingahan. Mabilis akong umakyat, ngunit hindi ko napansin na bulok na pala ang sanga na tinuntungan ko. Agad akong nahulog at bumagsak sa lupa. Halos mapaigik ako sa labis na sakit nang maramdaman ko ang pagtama ng matalas na bato sa aking likod. Aray! Pambihira naman buhay to. Bakit ba ang tanga-tanga ko at ang lampalampa ko? Ay, nakakasawa na. Bakit ba ako naging ganito? Bakit ako pa? Dala ng pinagsamang emosyon ng sama ng aking loob at galit, sinuntok ko ang lupa ng paulit-ulit. Hindi ko na matiis ang kamalasan na nangyayari sa buhay ko. Kung bakit naging lampa ako, naramdaman ko na dumugo ang aking kamay, kaya tumigil na ako at humiga sa lupa ng patihaya. Hinayaan ko ang aking sarili na nakahandusay sa lugar na yon. Umagos ang masagalang luha sa aking mga mata. Pagod na pagod ako at gusto ko nang sumuko. Nanatili ako sa ganung posisyon hanggang sa dumilim ang paligid. Saka ko naisipan na bumangon at hinagilap ang aking pala. Di mo na ako uuwi. Sisermonan lang ako ni tatay panigurado. O baka naman, nakahanap na naman siya ng trabaho para sa akin.
at hindi na naman ako makapagpahinga. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ko pinagmasdan ang nasugatan kong kamay. Tumayo ako at inilinga ko ang aking paningin sa paligid. Bigla kong naramdaman ang mainit na singaw ng hangin kahit gabi na. Maalinsangan ang paligid Parang uulan yata. Mukhang mapipilitan yata akong umuwi sa bahay. Dinampot ko ang pala saka ako naglakad. Tinahak ko ang daan pabalik sa bahay, ngunit bigla kong nakarinig ng kakaibang huni na hindi ako pamilyar sa tunog. Bumundol ang kaba sa aking dibdib. Kaya naman, nagmamadali ako sa paglalakad. Anak ng putya naman Hindi ko man lang naisip na baka merong mababangis na nilalang sa lugar na to. Dahil sa madalas kong paglingon sa hulihan ng aking daan, hindi ko napansin ang nilalang sa aking harapan. Kaya gano'n na lang ang panlalaki ng aking mga mata nang makita ko ang itsura ng nilalang. Nakalutang ang kanyang mahabang buhok. Nakangisi itong tumutulo ang malapot na laway. Nakalitaw ang kulay itim niyang mga ngipin na parabang nabubulok. Humaba ang kanyang dila at agad na lumapat yon sa aking sugat sa kamay. Kaya mas lalo akong kinilabutan. Sino ka? Anong klaseng nilalang ka? Hindi ako nakarinig ng tugon mula sa kanya. Sa halip, tumawa siya ng malakas na masakit sa aking pandinig. Biglang nanigas ang aking binti at nanginig ang buo kong katawan dahil sa labis na takot. Dahan-dahan ang ginawa kong pagakbang, ngunit biglang lumipad ang kanyang buhok at pumulupot yon sa aking bewang. Nabitiwan ko ang aking pala dahil sa pagpupumiglas. Huwag nakikiusap ako! Huwag mo akong papatayin! Huwag mo akong sasaktan! Naramdaman ko ang malakas na puwersang humihila sa aking katawan, papalapit sa kinaroroonan ng aswang. Mas lalo akong nagpumiglas, ngunit maging ang aking mga kamay ay nagawa na rin mapuluputan ng buhok ng aswang. Hindi na ako makagalaw. Naramdaman ko ang pag-angat ng aking paa sa lupa. Wala na akong nagawa nang tuluyan niya akong makaladkad. Tulong! Tulungan niyo ako! Nakikiusap ako! Saklala! Ngunit bingi ang katahimikan ng paligid sa aking mga sigaw. Mas lalong lumakas ang halakhak ng aswang nang tuluyan na akong mahila papalapit sa kinaroroonan nito. Inilabas niya ang payat at malasangan niyang dila. Tinikman niya ang aking dugo. Saka ko nakita ang pagpula ng kanyang mga mata. Bitiwan mo ako! Pakawalan mo ako! Halimaw ka! Pakawalan mo ako! Kahit na anong gawin kong pagpupumiglas, ay hindi ako makawala. Dinala niya ako sa tapat ng nyog at nagulat ako nang bigla niya akong iniakyat sa puno. Magaling umakyat ang aswang at hindi man lang siya nahirapan na madala ko sa itaas ng puno. Mula sa tuktok ng puno ng nyog, iginapos niya ako gamit ang kanyang mahabang buhok. Saka bumaon ang pangil niya sa aking balikat, galun din sa aking braso. Napasigaw talaga ako ng malakas dahil sa labis na sakit. Ramdam na ramdam ko ang pagbaon ng kanyang pangil sa aking laman. Tulong! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Saklolo! Halos tumulo na ang laway ko sa pagmamakaawa at sa labis na sakit. Maya-maya pa ay bigla kong nakarinig ng malakas na ingay mula sa tunog ng pala. Yumayanig ang puno sa lakas ng pagkakapalo ng pala sa katawan ng nyog. Napataklob ng palad sa tenga ang aswang. Nanginginig ang kanyang ulo na parabang nasasaktan siya sa ingay na nililikha sa ibaba. Nang hindi makatiis ang aswang, ibinaba niya ako sa puno ng nyog. Nangihina siyang bumagsak sa lupa, kasabay din ng aking pagbagsak. Nakita ko na merong dugo na lumabas sa tenga ng aswang. Layuan mo ang lalaking yan! Kung ayaw mong wasakin ko ang ulo mo dahil sa ingay ng pala na ito!
Malakas na umangil ang aswang. Napilit akong dinadala palayo sa matanda. Pero dahil malakas ang ingay na ginagawa ni Tatang Rudy, napilitan ng aswang na iwan ako. Saka lumapit sa akin ang matanda. Ayos ka lang ba, Victor? Diyos ko, malalim ang sugat mo sa balikat. Tulungan niyo po ako, Tatang Rudy. Ang sakit po ng sugat ko. Oo, tutulungan kita. Huwag ka mag-alala. Hala, sige na, tumayo ka. Aalalayan kita maglakad. Dadalhin kita sa bahay ko. Nang tumayo ako, ay mas lalong gumapang ang sakit sa aking buong katawan. Halos maluwa ako habang inaalalayan ako ng matanda. Ginamit niyang pantukod ang pala ko. Saka kami nagtungo sa ilog. Natanaw ko ang maliit na kubo. Mabilis kaming pumasok sa loob ng bahay ng matanda. Pagkatapos ay inihiga niya ako sa kanyang katre. Maghintay ka lang dito sandali at ihahanda ko lang ang gamot sa sugat mo. Bilisan niyo po, Tatang Rudy. Napakasakit po talaga ng sugat ko. Talaga masakit yan dahil baka mandag ang kanyang kagat. Hala, sige na. Mahiga ka na muna. Lumabas ang matanda sa loob ng kanyang silid. Pagkatapos ay pinakiramdaman ko ang aking sugat. Para bang may kung anong insekto ang gumagalaw sa loob ng aking laman. Kaya naman, maigpit ko yung hinawakan at pinisil. Kasunod ng pag-agos ng dugo. Napasigaw ako dahil sa labis na sakit. Maya-maya pa ay bumalik ang matanda. Agad siyang lumapit sa akin. Heto na ako. Konting tiis lang ha. Hala, sige na. Inimin mo muna itong katas ng bayabas. Saka guyain mo itong luya na pula. Huh? Bakit po? Para saan po bang mga yan? Para hindi mo maramdaman ang sakit sa gagawin ko sa sugat mo. Bilisan mo, bago kumalat ang kamandag ng aswang. Mabilis akong sumunod sa utos ni Tatang Rudy. Habang ginagamot niya ang sugat ko, ay talagang naranasan ko ang kakaibang sakit na hindi ko pa nararanasan sa buong buhay ko. Lalo na nang ipasok ni Tatang Rudy ang kanyang mainit na punyal sa loob ng aking sugat. Aray! Aray ko! Tiisin mo lang ito, Victor. Mamaya lang, kapag nalagyan ko na yan ang ugat ng nyog, mawawala na ang sakit at mapapalitan ng pamamanhid. Halos matanggal ang aking mga ngipin sa madiin kong pagpipigil sa aking sigaw. Tiniis ko ang sakit. Naramdaman ko ang pag-agos ng aking dugo mula sa aking sugat. Pagkatapos ay nilagyan ni Tatang Rudy ng dinikdik na ugat ng nyog. Sa una ay naramdaman ko ang kirot. Pero hindi nagtagal ay nawala na ang sakit at nararamdaman ko ang ginhawa. Dala ng hirap na aking pinagdaanan, nawalan ako ng malay. Kinabukasan ay narinig ko ang mahinang boses ni Tatang Rudy. Victor, gising na. Kailangan mo nang umuwi sa inyo. Baka hinahanap ka na ng iyong ama. Nang marinig ko ang tungkol kay tatay, ay nagmadali akong bumalikwas ng bangon. Napalinga ako sa paligid at nakita kong sikat na ang araw sa labas. Napalitan na rin ang suot kong damit. Tatang, maraming salamat po sa tulong nyo ha. Walang ano man yon. Ay, siya nga pala. Saan mo ba nakuha ang ibang sugat mo, ha? Tsaka, ang mga peklat mo sa katawan. Para bang nanggaling sa malalalim na sugat? Tama po kayo, Tatang. Masyado po kasi akong lampa at madalas po akong naaaksidente. Kaya naman dumadami po ang peklat sa aking katawan. Ay, Tatang, may iba nga po pala ako ng usapan. Alam ko po, naaswang po nilalang na umatake sa akin kagabi. Ano po bang klaseng nilalang yun? Kung tawagin siya, ay aswang na kubot. Malakas, mabangis, at may kakayahan siyang magpagalaw ng kanyang buhok para gamitin panghuli sa kanyang magiging biktima. Mabuti na lang at malapit lamang ang bahay ko sa kinaroroonan mo kagabi. Alam po ba ni Kapitan ang tungkol po sa aswang na kubot? Sa tingin ko ay hindi pa. Hindi naman kasi dati nagpapakita sa tao ang aswang na kubot. Isa pa,
Hayop lang ang kinakain nila. Kaya siguro naging agresibo ang aswang na yon dahil wala na siyang mahanap na pagkain. Nagkataon na naamoy niya ang dugo mo sa iyong sugat. Nahulog po kasi ako sa puno at sumuntok po sa lupa kaya nagkaroon po ako ng sugat dahil sa mga pinagdadaanan ko po. Alam ko tungkol sa mga pinagdadaanan mo. Kailangan mo lang magpakatatag. Ang inaalala ko lang ngayon ay ang tungkol sa pananakit ko sa aswang nakubot na gabi. Magiging banta siya sa kaligtasan ng mga taong naninirahan sa baryong ito. Ano pong ibig niyo sabihin, Tatang Rudy? Mas lalo silang nagiging agresibo kapag nasasaktan. Isa pa, sumusugod talaga ang isang buong angkan para balikan ang taong nanakit sa kanilang kalahi. Kung ganun, nasa panganib po ang mga tao. Oo, kaya kailangan natin mag-ingat. Ay Tatang, naalala ko po, bakit po pala nasasaktan ng aswang na kubot sa ingay po na nililikha niyo po kagabi? Dahil nasanay sila sa tahimik na lugar. Isa pa, ayaw nila ang tunog ng pala. Diyos ko, nag-aalala po ako. Hindi po kaya ang aswang na kubot ang dahilan ng pagkawala ng mga bata sa ating baryo? Posible. Dahil karaniwan na kinakain ng mga aswang na kubot ay ang mga batang edad 10 taong gulang pababa. Ano po ang pangontra sa aswang na kubot? Paano po sila mapipigilan, Tatang Rudy? Ang butya ng mamag o tarsier Victor. Yun lang ang makakatalo sa kanila. Mutya ng mamag? Teka, meron po bang ganun, Tatang Rudy? Oo naman. Pagmasdan mo ang pala na ginamit ko kagabi. Napatingin ako sa kinaroroonan ng pala na nakasandal sa likod ng pinto. Tumayo si Tatang Rudy at kinuha niya yon. Saka iniabot sa akin. Hinawakan ko ang pala, saka ko pinagmasdang mabuti. Natuklasan ko kagabi lang na merong mutya ng mamag ang hawakan ng pala mo. Isang mutya na wala pang bisa dahil hindi pa nabibigyan ng utob o rikwal. Saan ba nanggaling ang pala mo? Napulot ko lang po sa ilog. 10 taon na pong nakakalipas. Magmula po nang makakuha ko ang pala na to, mas napapadalas na po ang pagiging lampa ko. Walang kinalaman ng pala na yan sa pagiging lampa mo, Victor. Pagmasdan mo ang kulay berdeng bato sa hawakan ng pala. Pero ang buong akala ko po ay disenyo lang ito sa hawakan ng pala. Nagkakamali ka. Pagmasdan mo kung paanong magbago ang kulay niyan kapag itinatapat ko sa ilaw. Ganun nga ang ginawa ni Tatang Rudy at nanlaki ang aking mga mata nang makita ang pagbabago sa kulay ng bato. Naging kulay pula yon na parabang may diamante sa loob. Hala! Paano po nangyari yun, Tatang Rudy? Makapangyarihan ang pala na yan, Victor. Sa tingin ko, pag-aari yan ng isang antingerong nasawi sa pakikipaglaban sa mga aswang. Isa lang ang ibig sabihin nito. Ikaw ang napili ng taong nangangalaga sa mutya ng mamag. Kapag nabigyan ng bisa ang mutya, magtataglay ka ng kakaibang kakayahan at lakas. Magagawa mo ng ipagtanggol ang iyong mga kababaryo laban sa mga aswang. Paano po magkakaroon po ng bisa ang mutya ng mamag? Dugo ng mamag ang kailangan mo. Ngunit hindi mo papatayin ng hayop. Susugatan mo lang siya upang malaya pa rin siyang mabuhay. Saan naman po ako makakahanap ng mamag, Tatang Rudy? Kusa silang lalapit sa'yo kapag bumalik ka sa ilog kung saan mo nakuha ang pala. Maghanap ka ng bato at ituktok mo ang pala roon. Kapag narinig nila ang ingay, marami ang lalapit sa'yo. Ikaw mismo ang mamimili sa kanila. Bigla po ako nagkaroon ng interes sa mutya, Tatang Rudy. Mabuti naman kung ganon. Kapag nagkaroon na ng bisa ang mutya ng mamag, hindi ka na rin magiging lampa. Bukod pa roon, kailangan mo ring maghiwa sa iyong kamay at ipatak ang iyong dugo sa mutya. Saka mo ito hawakan. Lilitaw ang kakaibang kapangyarihan ng mutya. Lahat ng kakayahan ng mamag ay tataglayin mo, Victor. Teka, sandali lang po. Bakit alam niyo po ang tungkol sa mutya ng mamag?
Matagal na ako naninirahan sa kagubatang ito, Victor. At halos lahat ng mga anting-anting, mutya at agimat ay kabisado ko na. Sa katunayan, marami na akong tinulungan. Kabilang ka. Napakabuti niyo po, Tatang Rudy. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, Victor. Kailangan ko talaga ang tulong mo para mapigilan ang kasamaan ng mga nilalang na kumukuha sa mga batang nawawala. Pigilan mo rin ang walang habas na pangangaso ni Sergio upang hindi tuluyang masira ang likas na yaman ng ating kagubatan. Nakahanda po akong tumulong sa inyo, Tatang Rudy. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Maraming salamat, Victor. Hala, sige na. Makakaalis ka na. Dalhin mo ang pala. Gawin mo ang lahat ng mga sinabi ko at maililigtas mo ang mga tao. Agad akong nagpaalam kay Tatang Rudy. Kahit naglalakad na ako pa uwi sa bahay, ay hindi ko pa rin makalimutan ang mga naikwento niya sa akin. Pinagmasdan ko ang pala hanggang sa sumapit ako sa ilog. Sinubukan kong gawin ang ipinapagawa sa akin ni Tatang Rudy. Luminga muna ako sa paligid upang masiguradong walang ibang tao na nakakakita sa akin. Saka ako naghanap ng malaking bato at sinimulan ang paglikha ng ingay. Teka, kanina pa ako nag-iingay dito, pero wala naman lumalapit na mamag sa akin. Akma na sanang titigil ako sa pagpukpok ng pala sa bato. Nang mula sa kakahuyan ay nakita ko ang maraming mamag na papalapit sa aking kinaroroonan. Lahat sila ay pumalibot sa akin. Pasensya na kayo mga mamag ah. Isa lamang sa inyo ang kailangan ko para sa aking pala. Lumapit kayo sa akin at magpresenta kung sino sa inyo ang merong mabilis at malakas na pangangatawan. Ilang sandali pa ay lumapit sa akin ang isang matabang mamag. Umakyat siya sa aking balikat at kusa niyang inialok ang kanyang paa. Itinaas niya yun. Nang una ay nagdadalawang isip ako dahil naaawa ko sa kanya. Pero naisip ko na kailangan ko yung gawin. Gamit ang talim ng pala, sinugatan ko siya ng maliit. Nasaktan ito, ngunit hinaplos ko ang kanyang paa. Pumatak ang dugo sa hawakan ng aking pala. Pagkatapos naman, ako naman ang nagsugat sa aking palad. Ipinatak ko ang aking dugo sa hawakan, saka ko yun hinawakan. Hindi ko inaasahan ang kakaibang sakit na mararamdaman ko nang lumapat ang bato sa aking palad. Naramdaman ko ang malakas na puwersang pumasok sa aking katawan. Natumba ako, ngunit agad din akong nakabangon. Pasensya na kayo kung kailangan ko ang tulong nyo. Lalong-lalo ka na. Maraming salamat sa pagbibigay mo sa akin ng iyong dugo, kaibigang mamag. Humuni ng malakas ang matabang mamag, saka umalis sa lugar na yon. Nagpasya naman akong umalis sa ilog. Pagtawid ko sa pilapil ng palayan, nagulat ako. Hindi na ako nahulog, hindi natisod, at hindi ako nadapa sa daan. Ligtas akong nakauwi. Ngunit pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng suntok ng aking ama. Hindi ko yun ininda. Sa halip, sinalubong ko ng tingin ang kanyang galit. Lintik ka! Saan ka nang galing, ha? Naaksidente po ako sa gubat kagabi. Mabuti na lang po at may tumulong sa akin. Na naman? Puro yun na lang ba naririnig ko sa'yo? Lintik ka talaga, oo. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa amin dito. Saka ko inilinga ang aking paningin at napansin ko na marami ang tao sa paligid. May umiiyak. Bakas sa mukha ang takot. Bumundo lang ka ba sa aking dibdib? Tay, bakit po? Ano po nangyari? Nawawala ang kapatid mo si Lilit. Kahapon pa na umaga. Hindi ko napansin na wala siya sa loob ng kanyang kwarto. Nawawala rin ang kapatid ni Badong. Pagkatapos kagabi naman, sinalakay kami ng mga aswang. Marami na sugatan sa amin at kinuha nila ang mga bata. Tol, totoo ba? Oo, akala nga namin napahamak ka na rin kaya alalang-alala si Mandolpo sa'yo eh. Ang nanay mo naman, isinugod namin siya sa ospital. Inatake siya sa puso dahil sa pagkawala ni Lilit at ng bunso kong kapatid na si Buboy. Hinanap niyo na ba sila? Oo, kahit saan kami magpunta, wala talaga ang kapatid natin.
Ang sabi sa akin na napagtadungan ko, nakita raw nilang pumasok sa kagubatan ng dalawa. May kasama raw na matanda. Kung ganun, dinukot sila ng mga aswang. Aswang na kubot ang may gawa nito sa kanila. Kagabi, inatake ako ng aswang. Mabuti na lang at tinulungan ako ni Tatang Rudy. Tol, ikinuwento ko sa kanila tungkol kay Tatang Rudy. Wala raw silang kilala na may ganong pangalan. Inilarawan ko pa nga ang kanyang itsura pero wala talagang nakakakilala sa matanda. Tol, malakas ang kutob nila na si Tatang Rudy ang kumukuha sa mga bata. Nagkakamali ka, Tol. Kasama ko si Tatang Rudy. Kaya kong patunayan na hindi siya masamang tao. Sasamahan ko kayo sa bahay niya. Hihingi tayo ng tulong sa kanya. Kabisado niya ang kagubatan at matutulungan niya tayo. Teka, sigurado ka ba sa sinasabi mong yan, ha, Victor? Opo, Tay. Kaya puli na po kayo. Bumalik tayo sa gubat. Hanapin po natin ang kapatid ko. Sige, kung makakatulong ang matandang sinasabi mo, pupunta natin siya. Humarap si Tatay sa mga taong naroroon at kinausap ang mga ito. Mga kasama, magsipaganda kayo. Pupunta tayo sa kagubatan. Hahanapin natin ang mga anak natin. Ihanda niyo ang sulo at itak. Dahil aabutin tayo ng dilim sa paglalakad. Kahit pagod ako ng mga sandaling yon, sumama ako sa kanila. Tinahak namin ang daan papunta sa kagubatan. Panay ang tawag nila sa pangalan ng kanilang mga anak. Mabilis naming tinahak ang daan papunta sa bahay ni Tatang Rudy. Ngunit nanlaki ang aking mga mata nang madatnan ko ang isang malaking puno ng talisay. Imbis na kubo ng matanda ang naroroon. Hala, paano nangyari to? Dito lang ako dinala ni Tatang Rudy ha. Sigurado ako ron. Sigurado ka ba talaga, ha, Victor? Pambihira ka talaga, Victor, oo. Niloko mo kami. Nasaan ang bahay na matandang sinasabi mo, ha? Tay, totoo po, nandito lang po ang bahay ni Tatang Rudy. Hindi po ako maaaring magkamali. Ewan. Ang hirap talaga maniwala sa'yo eh. Mga kasama, wala naman pala dito ang bahay ni Tatang Rudy. Ang mabuti pa, tayo na lang ang maghanap sa mga batang nawawala. Dismayadong iniwan ako ni Tatay. Kasama ko si Badong na nananatiling nakatayo at nakatingin lamang sa puno ng talisay. Bigla kong nahiwagaan sa pagkatao ni Tatang Rudy. Tol, ano nangyari? Akala ko ba kasama mo si Tatang Rudy kagabi? Hindi ko nga rin alam kung paano nangyari to, Tol. Sabi ko naman sa'yo kakaiba ang matandang yon. Sa tingin ko, hindi siya ordinaryong tao. Kaya makinig ka sa akin, Tol. Tol, maniwala ka. Mabuting tao talaga si Tatang Rudy. Bahala ka na nga sa gusto mong isipin. Tara na, kailangan na nating hanapin ang kapatid natin. Baka kung ano na nangyayari sa kanila. Lumingon muna ako sa gawin ng ilog bago kami nagpasyang maglakad papunta sa gitna ng kagubatan. At sa aming paglalakad, nakarating kami sa lupain ni Mang Seryo. Nakita namin ang maraming usa na nakakulong sa kulungang ginawa ng mga tauhan ng lalaki. Nagtago kami sa likod ng puno. Maigpit kong hinawakan ang hawakan ng aking pala. Naramdaman ko ang pag-iinit ng mutya. Kasabay ng paglitaw ng malakas na liwanag mula sa aking mga mata. Ganun na lang ang panlalaki ng aking mga mata. Nang tumambad sa aking paningin ang biglang pagbabago ng mga usa. Naging mga bata yon na may gapos sa paa at katawan. Umiiyak sila. Nagmamakaawa na sila ay pakawalan. Kinusot ko ang aking mga mata at hindi nagbago ang aking tingin. Tol, nakikita mo ba mga batang nasa kulungan ng mga usa? Diyos ko, nasa bakuran sila ng mga seryo. Bakit nila ginagapos sa mga batang yun? Ano ba pinagsasasabi mo, Tol? Mga usa lamang ang nakikita ko, walang bata. Ano? Sigurado ka ba? Wala kang nakikita mga bata, Tol? Walang usa sa kulungan na yan, Tol. Puro mga batang nakikita ko. Tol, ano ba nangyayari sa'yo? Malabo na ba ang mga mata mo? Hindi malabo ang mga mata ni Victor Badong. Nakikita diyan katotohanan na hindi usa ang nasa kulungan, kundi mga bata na reserba sa pagkain ng aswang na kubot. Sabay kaming napalingon sa gawi ni Tatang Rudy. Bigla akong kinilabutan nang makita ang matanda habang hawak niya ang kanyang tungkod na kahoy.
Mahaba ang kanyang kulay puting buhok at yun ang aking nakikita. Nagliliwanag ang kanyang katawan. Kulay puti rin ang kanyang suot na damit. Akmasa ng sasaktan ni Badong ang matanda. Ngunit biglang nagsalita si Tatang Rudy. Huwag kang magalit sa akin, Badong. Hindi ako masamang nilalang. Alam ni Victor kung ano ang sinasabi ko. Makinig ka sa kanya, Tol. Sa bisa ng butya ng mamag, nakikita ni Victor ang totoong itsura ng mga usa. Hindi sila mga hayop, Badong. Nililidlang ka ng iyong paningin. Maging ang lahat ng taong makakakita sa mga bata ay usa rin ang magiging tingin nila. Kung ganon, nasa na mga kapatid natin, Victor? Tol, kung naalala mo ang dalawang usa na tinulungan natin, sila ang mga kapatid natin. Diyos ko, paano nangyari yun? Anong ginawa nila sa mga kapatid natin? Ginamitan sila ng likidong tagabulag na ipinapaligo nila sa katawan ng mga bata. Ibig sabihin nun, dinaraya nila ang paningin ng tao. Tanging ang mga kagaya ko at ang taong nagtataglay ng kapangyarihan ang hindi nila malilinlang. Kasama na roon si Victor na nagtataglay ng mutya ng mamag. Makikita mo ang hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Diyos ko, paano natin sila maililigtas? Si Victor na ang bahala sa kanila dahil siya ang tatapos sa kasamaan ng mga aswang. Maghintay tayo rito hanggang gabi. Makikita nyo ang totoong anyo ng mga tauhan ni Seryo. Hindi ko po akalain na may ganyang kakayahan ng mga aswang. Sigurado po ba kayo magagamit ko po ang mutya ng mamag? Oo naman, basta't magtiwala ka lang. Gusto ko po munang malaman kung paano po nawala ang bahay niyo sa tabing ilog, Tatang Rudy. Sino po ba talaga kayo? Sa inyo lang ako nagpapakita. Hindi ako maaaring magpakita sa mga tao. Alam ko na mabuti kayong tao. Tungkulin ko na pangalagaan ng kagubatang ito. Isa kong mahiwagang ermitanyo, nakatumbas ng mga diwata. Kagaya nyo, namumuhay rin ako na parang isang ordinaryong tao. Ngunit meron akong misyon, ang lipulin ang mga aswang na kubot na tahimik na umaatake sa mga tao, lalong-lalo na sa mga bata. Handa po ako makipagtulungan para sa mga batang binihag nila. Sige, basta't mag-iingat lamang kayo. Oh, heto Badong, kunin mo. Makakatulong itong itak sa'yo. Ito ang madalas kong ginagamit sa pagangaso sa mga aswang na nag-aanyong hayop. Protektahan mo ang mga bata at iligtas. Layunin mo na itakas sila. Si Victor naman ang haharap sa mga kubot. Sasagot pa sana kami ni Badong sa matanda nang bigla siyang maglaho sa aming paningin. Nagkatinginan kaming dalawang magkaibigan dahil para siyang usok na pumasok sa katawan ng puno na aming pinagtataguan. Pagsapit ng gabi, naghintay kami sa pagdating ni Mang Seryo. Ngunit sa pagkakataong yun ay nagulat kami dahil bihag niya si Tatay. Masyado ka mapagmalaki. Ang gusto mo, meron ka rin ng kagaya na sa akin. Sinira mo ang buhay ko nun. Pwes, ako naman nasisira sa buhay mo ngayon. Damay ang iyong pamilya. Pakawalan mo akong hayop ka! Nasaan ang anak mo si Lilet? Ilabas mo siya! Niloko mo ko. At sabi mo, nakita mo si Lilet. Yung pala, may masama ka lang na binabalak. Naniningil lang ako ng utang. Dahil sa pagiging inggitero mo, siniraan mo ko. At kung ano-ano ang ginawa mong kwento tungkol sa akin, itinakwil tuloy ako ng aking pamilya. Wala akong pakialam. Wala rin akong utang sa'yo. 10 taon na akong nakulong dahil sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Hindi ako ang pumatay sa guro natin. Alam mo yun dahil naroon ka rin. Alam mong inatake siya sa puso at hindi ko siya sinaktan. Pero anong ginawa mo? Itinuro mo akong salarin. Ipinakulong mo ko para ikaw ang maging top 1 sa klase natin. Sinira mo ang buhay ko. Hindi kita mapapatawad. Hindi ko na kasalanan kung masyado ka mahina at hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo. Dapat nga, hindi ka na nakalaya nang hindi na nadagdagan
ang masasamang tao sa baryong ito. Hindi ako masamang tao, kundi isang kakaibang nilalang. Napapatay sa inyong lahat. Idadamay ko ang mga taong naniniwala sa kwento mo. Kaya lang, ang gusto ko, maranasan din nila ang sakit sa pamamagitan ng pagkawala ng kanilang mga anak. Agad na nagpalit ng anyo si Mang Seryo at nanlaki ang mga mata ng aking ama nang malantad sa kanyang paningin ang nakakakilabot na itsura ng isang kubot. Umangil ng malakas si Mang Seryo, matinis at masakit sa pandinig. Isa kang aswang! Isa kang aswang, Seryo! Oo, at ito ay dahil sa'yo. Kaya naman, humanda ka dahil ikaw ang una kong papatayin. Sa bilis ng pangyayari, nakagat-kagad ni Mang Seryo sa balikat ang aking ama. Kitang-kita ko ang pagwawala ni tatay habang pilit niyang tinatanggal ang nakasubsob na ulo ni Mang Seryo. Napuluputan ito ng buhok ng aswang, kaya tuluyan ng hindi nakagalaw ang aking ama. Sabay kaming tumakbo ni Badong sa gawi ng mga aswang at lahat sila ay nagulat sa bigla naming pagdating. Inatake ko kagad ng pala si Mang Seryo. Tinamaan ko siya sa ulo, kaya't tumalsik ito at bumalandra ang kanyang katawan sa gilid ng bakod. Ayop kang demonyo ka! Layuan mo ang ama ko! Huwag mo siyang saktan! Anong ginawa mo sa akin? Paano mo ako napatalsik ng ganito kalayo? Ipinakita ko sa kanya ang hawak kong pala habang nakangisi ako ng nakakaloko. Napaatras ng hakbang ang aswang na kubot na si Mang Seryo habang hindi inaalis ang paningin sa aking muka. Hindi maaari. Paanong? Hindi na mahalaga kung paano ko ito nakuha. Ang mahalaga, mapigilan kita sa mga binabalak mong gawin, demonyo ka. Kung galit ka sa aking ama, wala ka pa rin karapatan na mandamay ng ibang tao na wala namang kasalanan sa'yo. Anak, mag-iingat ka! Demonyo ang taong yan! Tay, sumama po kayo kay Badong. Iligtas niyo po ang mga usa. Hindi po sila totoong hayop, tay. Sila po mga batang nawawala sa ating baryo. At ang usa na may tali sa paa, sila ang kapatid namin ni Badong. Sige na po, kumilos na po kayo habang may oras pa. Hindi niyo makukuha sa akin ang mga pagkain ko. Ibalik niyo ang aking mga alaga. Magdadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay. Ano pang hinihintay niyo, mga inutil? Patayin silang lahat! Sabay-sabay na nagbago ng anyo ang mga tauhan ni Mang Seryo at inatake nila kami. Mabilis akong kumilos. Tumalon ako ng mataas na parabang mamag. Pagbagsak ko sa lupa, 2 aswang kagad ang tinamaan ko ng pala sa muka. Bumagsak ang mga ito sa lupa habang nagkikikisay ang katawan at bumubula pa ang bibig. Sa muli kong pag-atake, hinarap ko ang ibang aswang. Inihampas ko ang talim ng pala sa kanilang leeg. Tumalsik ang kanilang pugot na ulo at bumagsak sa lupa habang naliligo sa sarili nilang dugo. Badong! Tay! Lumika kayo ng ingay! Bilisan nyo! Yung malakas na malakas! Yun ang kahinaan nila! Bilisan nyo po! Agad na naghanap ng paraan ang aking ama para lumika ng ingay. Maging si Badong ay ginamit ang kanyang itak at ipinukpok yun sa isang bato. Nagsimulang magwala ang mga aswang na kubot sa aming paligid. Hindi sila makalapit sa amin habang hindi nila inaalis ang kanilang palad sa kanilang mga tenga. Kitang-kita na nanghihina sila. Ang iba naman ay sumusuka ng malapot na kulay itim na likido hanggang sa kusang malagas ang kanilang mga buhok. Sinamantala ko naman ang pagkakataon na yon. Nilapitan ko sila isa-isa at inatake gamit ang aking makapangyarihang pala.
ang mismong talim ng aking sandata ang pumugot sa kanilang mga ulo. Habang si Mang Seryo naman, hindi tinatablan ng ingay na nililika ni Tatay at Badong. Para kayong mga tanga! Sa tingin nyo ba ay maaapektuhan ako ng pag-iingay nyo? Pwes, ako naman ngayon ang aatake sa inyo. Panoorin nyo ako! Humanda kayong lahat! Lumutang sa hangin ang mahabang buhok ng aswang nakubot na si Mang Seryo. Papunta yon sa kinaroroonan ng mga biyag. Umikot ako. Mataas akong tumalon para labanan ang buhay na hibla ng buhok ng aswang nakubot. Iwinasiwas ko ang aking pala sa ere, subalit hindi natinag ang aswang na si Mang Seryo. Bigla kong naramdaman ang pagpulupot ng buhok ng aswang sa aking bewang at mga kamay. Kaya naman, nabitiwan ko ang aking pala. Masyado ka nagmamalaki, porket nasa'yo ang mutya ng mamag. Marami ng kagaya mo ang ipinadala ng mahiwagang ermitanyo para labanan ako at paslangin. Pero lahat sila ay nabigo. Kung nabigo sila, ako naman, magtatagumpay ako sa laban nating ito. Tandaan mo yan! Wala ka nang magagawa. Unti-unti kong iipitin ang katawan mo gamit ang aking mga buhok. Pagkatapos, ay mapipiga ang katawan mo hanggang sa maubos ang iyong dugo. Wala kang magagawa kundi ang tanggapin ang kapalaran mo, ang harapin ang kamatayan mo sa aking mga kamay. Nanlalabo na ang aking paningin dahil hindi ako makahinga. Kaya naman, inipon ko ang lahat ng aking lakas para makuha ang nabitiwan kong sandata. Ginamit ko ang aking paa at malakas ko yung iniangat. Nasambot ko yun ng aking kamay at mahigpit kong hinawakan. Ubod lakas kong inihampas yun sa kanyang buhok. Naputol ang mga yon at bumagsak sa lupa si Mang Seryo. Nang makawala ako, mataas akong lumukso. Pagbagsak ko, sakto ang pagtama ng talim sa tiyan ng aswang nakubot na si Mang Seryo. Nasugatan ko siya. Namilipit siya sa labis na sakit. Kitang-kita ko ang paglitaw ng liwanag mula sa hawakan ng aking pala. Nasilaw ang aswang nakubot, kaya't nahila ko ang buhok ni Mang Seryo. Kinaladkad ko siya papalapit sa puno ng nyog. Anong gagawin mo sa akin? Wag! Saan mo ako dadalhin? Saan mo ako dadalhin? Marahil, hindi ka naaapektuhan ng ingay mula sa sandata ni Badong. Dahil ang tunay na makapagpapabagsak sa'yo ay ang ingay na nagmumula sa aking pala na may mutya ng mamag. Kaya humanda ka ngayon, hayop ka. Ito na ang magiging katapusan mo! Hindi! Hindi maaari! Wag! Wag mo akong papatayin! Maawa ka! Susuko na ako! Maawa ka! Nang makarating kami sa tapat ng puno ng nyog, ubod lakas kong ipinalo ang pala sa katawan ng nyog. Paulit-ulit, umalingaw-ngaw ang taginting ng tunog na para banlata. Napataklob ng tenga si Mang Seryo at nang hindi niya na matagalan ang sakit, dumugo bigla ang kanyang tenga. Nalagas ang kanyang mga buhok at naglaho ang kanyang anyo bilang isang aswang nakubot. Naging tao na siya habang nangihina. Kasabay naman noon ang pagbabalik sa dating itsura ng mga usa na bihag ni Mang Seryo at yumakap si Lilit sa aking ama. Lilit! Lilit, anak ko! Mayang anak ko, salamat sa Panginoon! Nakabalik na ang bunso ko! Buboy, kapatid ko! Sa wakas bumalik na kayo sa dati. Pasensya ka na, Buboy, ah. Hindi namin kayo kaagad nakilala. Kaya pala, kakaiba ang tingin nyo sa amin nang magkita tayo. Dahil kayo pala yan. Pinagmasdan ko ang mga batang nakalaya mula sa pagiging anyo ng usa. Halos maluwa ko sa aking mga natuklasan. Maya-maya pa
Dumating ang kanilang mga magulang at napuno ng iyakan ang lugar na yon sa gitna ng kakahuyan. Nang muli kong tignan ang katawan ng aswang na si Mang Seryo, nakita ko ang walang tigil na pagbulwak ng dugo mula sa kanyang tenga. Lumapit ang aking ama sa gawi ni Mang Seryo. Patawarin mo ako, Seryo. Hindi ko inisip na aabot sa ganito ang kasamaan ko. Gusto kong malaman mo na hindi ako lubos na naging masama sa'yo. Nag-ipon ako. Matagal na panahon para sa kalayaan mo. Ako ang nagpiyansa sa'yo. Pinarusahan ko ang aking sarili dahil sa pagkakamaling nagawa ko sa'yo. Nagpanggap akong galit sa'yo upang ituring mo kong kaaway at kasuklaman. Yun lang ang naisip kong paraan para makabawi sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Naging masama rin ako sa'yo, Dolpo. Hindi ko matanggap na sinira mo buhay ko. Patawarin mo ko. Napatunayan ko na ang pag-iiganti ay walang maidudulot na maganda sa buhay ng tao. At ang pagiging inggitero ay wala ring maidudulot na kabutihan sa kapwa. Sa halip ay magdudulot lamang ito ng kapahamakan. Patawarin mo talaga ako, kaibigan Seryo. Patawad sa lahat ng nagawa kong pagkakamali sa iyo noon. Kahit naging aswag ako, wala akong pinatay na tao. Tinatakot ko lang sila dahil pakiramdam ko nakaganti na ako ron. Mabuti na lang at hindi ko pala tuluyang napatay si Mang Seryo. Nalaman ko na si tatay pala ang may kagagawan kung bakit nagiganti ang aswang nakubot sa amin. Nagpakalayo-layo si Mang Seryo. Tuluyan siyang nabingi at naging isang mahinang aswang nakubot. Magmula noon, wala na akong naging balita tungkol sa kanya. At pagkalipas ng ilang araw, nakausap namin ni Badong ang mahiwagang ermitanyo na si Tatang Rudy. Kagaya na sinabi ko, hindi ako nagpapakita sa mga tao. Maliban sa inyong dalawang magkaibigan. Ako rin ang nagkaloob ng pala sa iyo, Victor. Panatilihin nyo ang pagiging magkaibigan at ang pagiging mabuting tao ninyo. Sa ngayon, ay matatahimik na ako dahil wala nang manggugulo sa lugar na iniingatan ko. Magtanim ka ulit ng puno ng niyog, Victor. Ipagkalat mo sa mga tao na mahalagang alagaan ang ating kalikasan at likas na yaman. Magtanim ng puno kung kinakailangan. Linisin ang mga ilog at dagat. Dahil kapag dumating ang araw ng tag-ulan, ang mga puno ang magliligtas sa atin laban sa mga baha. Makakaasa po kayo na palagi po naming aalalahanin ang ginawa po ninyong pagtulong sa amin. Iingatan ko po ang aking pala. Gagamitin ko po ito sa pagtatanim, hindi lang po ng mga puno, kundi sa pagtatanim ng kabutihan sa aming kapwa. Paalam po, Tatang. Mahiwagang ermitanyo. Hindi namin kalilimutan ang bilin niyo po sa amin. Salamat din po sa pagtulong niyo sa aking kaibigan na lampa. Tumawa ng matinis si Tatang Rudy bago siya tuluyang nagpaalam sa amin. Magmula ng araw na yon ay ipinagpatuloy namin ang pagtatanim sa paligid, hindi lamang sa aming baryo, kundi sa mga karatig panlugar, lalong-lalo na sa kabundukan. Habang ang mga usa naman na dating takot gumala sa kagubatan ay malaya ng namumuhay kasama ng iba pang mga hayop na naninirahan sa loob ng kakawyan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na nagpapasalamat, Victor. Ang labis na inggit sa iyong kapwa
ang sisira sa iyong pagkatao. Matuto tayong makontento sa kung ano lang ang meron tayo at ibinigay ng may kapal. Huwag tayong maghangad ng sobra-sobra sa ating kakayahan dahil palaging nasa huli ang pagsisisi. Ang paghingi ng tawad ay sapat na upang maituwid ang ating pagkakamali. Piliing gumawa ng kabutihan upang magkaroon ka ng payapang pamumuhay, hindi lang sa lupa, maging sa itaas, sa piling ng dakilang lumikha. Ipinapaalala sa atin ng Panginoong Diyos na ang pagiging mainggitin at ganid ay sumisira sa puso at naglalayo sa tao sa tunay na kagalakan. Itinuturo ng kanyang salita na ang kasiyahan at pasasalamat sa kung anong meron tayo ang daan tungo sa payapang buhay. Sa pagsunod sa Panginoong Diyos, natututuhan nating mahalin ang kapwa, umiwas sa kasakiman, at mamuhay ng may malinis na hangarin at takot sa Kanya. Ang sabi sa Biblia, sa unang Timoteo, Kabanata 6, Talata 10, sapagkat ang kasakiman ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Sabi naman sa Hebreo, Kabanata 13, Talata 5, huwag kayong mainggitin, maging kontento kayo sa kung ano ang meron kayo. Ipinapakita ng mga talatang ito na malinaw ang utos ng Diyos. Iwasan ang mainggit at maging sakim at piliin ang buhay na may kasiyahan, pananampalataya at pag-ibig sa kapwa. Sa pamamagitan ng mga ito, malalaman natin ang tunay na kaligayahan sa ating mga puso.